Eto mga kababayan, mukhang nagkakalaglagan na ng tuluyan ang mga gabinete ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. matapos lantarang pangalanan at ituro ni Ombudsman Boying Remulla itong si dating House Speaker Martin Romualdez na nasa likod ng pag-atras o pag-recant ng 4 na ex-marines o yung tinaguri ang Manita Boys. Ayon kay Remulla, wala nang ibang may pakana ng pag-atras ng 4 na marines kundi si Romualdez dahil isa siya sa mas higit na makikinabang dito. You're saying po na posible na ang kampo po ni na Martin Romualdez ang nasa likod sa pag-recant ng 4? Siyempre. Sino pa? Sino pa ibang makikinabang siya pag nag-recant yan? O, di ba? Kahapon ay ibinunyag ni Atty. Baligod na nagkaroon ng gapangan o pag-aalok ng mula 20 hanggang 25 milyon ang bawat isang marines kapalit ng pagbaligtad ng mga ito. Kaugnay po ng balita sa mga Maleta Boys, posibleng pakanaraw ni dating Speaker Martin Romualdez ang pagbaliktad ng 4 sa kanila. Ayon po yan kay Ombudsman Boying Remulla. Sa kabila niyan, kumpiyansa ang ombudsman na hindi raw nito maapektuhan ng isasampa nilang kaso laban kay Romualdez. Git ni Remulla, posibleng si Romualdez lang ang makikinabang sa pag-recant ng 4 na Maleta Boys. Sa ngayon, 3 lamang sa kanila ang nakuhanan ng bagong affidavit. Matatandang diniino ng Maleta Boys, sina Romualdez at dating Pangulong, si Pangulong Bongbong Marcos sa flood control scandal. Sila raw ang nagatid ng mali-maletang pera noon sa bahay ni Romualdez. 8 sa kanila ang kinuha ng affidavit ng Ombudsman para sa case build-up laban kay Romualdez. Ito po ang pahayag ni Remulla. The affidavits are there for us to use, and we will use them. And if they want to recant it, so be it. But it will be in court already. It doesn't weaken or strengthen, but of course, it just points out to the fact that there are people working on his behalf to obstruct the ends of justice. Sir, just to clarify, you're saying po na posible na ang kampo po ni na Martin Romualdez ang nasa likod sa pag-recant ng 4? Siyempre. Sino pa? Sino pa ibang makikinabang siya pag nag-recant yan? O, di ba? Iginiit naman ni Atty. Baligod na posibleng natatakot na sa kanilang buhay ang 4 na Maleta Boys kaya raw sila bumaliktad. Matagal na rin daw inalok ng suhol ang ilan sa grupo para bumaliktad. Pakinggan naman natin ang sinabi ni Atty. Baligod. Yung sinasabi nilang takot sila kaya nila in-execute yung affidavit daw na ginawa namin. Eh, hindi naman yung totoo yun kasi marami silang pagkakataon na magsabi ng totoo sa amin. Attorney, marami pa raw sa mga 40 na natitira. Meron pa daw susunod na magre-recant din. Tingnan natin. Hindi natin masasabi yan kung mangyayari o hindi. Sabi nila na takot na sila sa kanilang seguridad. Gusto na rin nilang manahimik kasi hirap din yung biyahe-biyahe. Tinanggi naman ni Ombudsman Remulla ang alegasyon na may nananakot sa 4 nang gawin ang kanilang mga affidavit. Inalok din daw ng Ombudsman ang grupo na mabigyan ng proteksyon pero tumanggi raw ang mga ito. Tiniyak ni Remulla na hindi makakaapekto ang pagbawi ng testimonya sa binubuo nilang kaso kay Romualdez. Meron rin naman kami recording Okay. ng lahat na nangyari. May recording kami ng lahat. Kaya, okay lang yan. Kasi nga, some lawyers think that it's still the same old days, that they can frustrate the ends of justice that way. We will not take it sitting down. Lalabanan namin sila hanggang dulo. We will identify them and make sure that they get dropped from the role of attorneys. Sir, just Play dirty, then you have to face up to the consequences of playing dirty with us. Sa kanya naman pahayag itinanggi ni Romualdez ang paratang na siya ang may pakana ng pag-recant ng ilang bagmen. Patunay lang daw ang pagbaliktad ng mga ito na walang katotohanan ng mga alegasyon sa kanya. Ayon naman sa NBI, hindi nila ikinagulat ang pag-recant ng 4 sa Maleta Boys. Tama raw ang nauna nilang findings na unreliable witnesses ang mga bagmen. Pero iniimbestigahan pa raw ng NBI kung totoong galing nga ang 4 na nag-recant sa 18 umano'y bagman. Ito ang pahayag dyan ni NBI Director Melvin Matibag. Nakatakip yung mukha hindi natin nakita. So sila ba talaga yan? Hindi na ako nagulat. We cannot comment on the credibility, on the value of their testimony until na kami mismo nag-imbestiga. Ito na yung sinasabi nating na hindi mo matatag ang katotohanan at this is a validation of what the NBI is, yung findings ng NBI. Anong sabi ng NBI doon sa findings nila, if you recall? Sabi namin, unreliable na witness tong mga to. There is
Yes. Taking away the The camp of witnesses. the accused. Sir, sa'yo naman galing, sir. The camp of the accused. You know what we're talking about? So you think... The camp of former Speaker Romualdez, his lawyers, his strategists, his advisors, yung mga tumutulong sa kanya, kasama na yan. I wish I could give the other names, but wag muna. Saka na natin sabihin yung mga ibang pangalan. Kumaga, they're chipping away the... Oh, they're trying to do it, yeah. They're trying to do Okay, it. okay. They're desperate. Sir, just to clarify, you're saying po na posible na ang kampo po ni na Martin Romualdez ang nasa likod sa pagrekanta Siyempre, ng apat? siyempre. Sino pa? Sino pa? Sino pa ba ibang makikinabang dyan pag nag-recant yan? O, di ba? O. Medyo obvious, no? Yung recantation, sir, nung 3 of 8, no? Do we Okay. know kung sino na itong apat na to? For sure. Alam niyo. I think we know. Ito lang sasabihin ko dyan, no? They executed 2 affidavits already. And the first affidavit was the 18 of them signing the same statement, which of course we found deficient. But still, consistent with the affidavit, these 8 people issued individual affidavits in front of our people here in the ombudsman. The assistant ombudsman were present when they did that, and they were asked questions about answering the questions freely with their own free will. I think that it's very clear that they were very comfortable signing the affidavit at the time. So, what gives? Usual. Ito yung punto na we should look at the lawyers again on the role of lawyers in our society. Kasi, lawyers, you're supposed to defend your client to the very end. Tama yan. Pero, when you start obstructing justice and start coming up with schemes to frustrate the ends of justice, then you become complicit in the crimes committed. Kaya, ano yan, mabigat yan. And we will make sure that Attorney Baligod will be there to answer questions, even before the court. And of course, we know these people freely on their own went with one of the ombudsman people to go to the locations, and they were the ones who pointed at specific locations where they delivered the money. Oh, meron yan. So, we will ask them who were their lawyers, and we will ask the courts to discipline them when the time comes, when the proper time comes. I think we've had enough of these antics of the lawyers. No? Enough antics. And if they think that it's the same thing over and over again, that they can just play hardball with us while violating their code of ethics, then watch out. We will not let it pass. Hindi namin palalampasin to. It's up to them. If they really want to fight it out that way, dirty, then we will just go to the Supreme Court and ask them to be defrocked and to be taken out of the role of attorneys.